Pa, Oh, kailan ba gaganapin na pag-isang dibdib? hindi ko pa alam sa ngayon. Hindi pa niya matukoy, ngunit batid ko ang gusto ni Esperanza ay maganap ito sa susunod na buwan. Bakit kaya tila hindi pa siya desidido? Hindi ba't siya ay 30 anyos na? Ngunit binata pa rin. Tiyak na napagod na si Esperanza sa paghintay. Tila hindi rin naman siya nagmamadali. Paano naman magagawang magmadali ng babae kung hindi naman siya minamadali ng lalaki? Pa, tanda mo pa ba kung gaano siya kasugid noon? Kasugid saan? Siyempre, kay Esperanza. Sa pagkakalam ko, hindi siya umibig tulad ito. Ang ibig kong sabihin ay, nung una, napakasugid niya sa panliligaw. Bulaklak, harana, sulat, at mga bagay tulad nun. Ano ba ang nangyari? Marahil ay sadyang ganyan ang mga matagal ng magkasintahan. Mainit ang samahan, ngayong malamig naman bukas. Sa tingin ko, mas madalas silang manlamig. Kapag matagal na naghihintay ang mga kasal, nagiging malimit ang pagtatalo. Sa umpisa lang naman ng ganyan. Isa pa, tila hindi pa handa si Alfredo na matali. Halika Alfredo at bibisitahin natin si Judge Del Valle. Pero kailangan ko po munang tapusin ito. Makakabuti ang pamamahinga paminsan-minsan at isa pa bilang isang abogado nararapat lang na mapalapit ka sa isang hukom. Ano po yun? Nandito ba si Ginoong Del Valle? Narito po siya. Halipot, pumasok kayo. Nais kong pakilala aking sarili at aking mga kasama. Ako si Don Olian at ito naman aking anak na si Carmen at si Alfredo. Magandang hapon din Valle. Magandang hapon rin sa inyo. Magkakilala na pala kayo. Mabuti naman. Tuloy kayo sa aking pintahan. Tuloy kayo. Salamat, Binibining Del Valle. Walang anuman at pag may kailangan ka pang iba ay nasa balkonahe lang ako. Tawagan mo lang ako. Sige, sige. Alfredo, pamanhin, ngunit ang binibining iyon ay aking hipag na, si Julia Salas, at hindi siya si Binibining Del Valle. Pamanin Judge, sapagkat ang pagkakilala ko sa kanya ay si Binibining Del Valle. Wala yun, Alfredo. Binibining, gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa pagtawag ko sa iyo ng Binibining Del Valle.
Wala iyon, sapagkat gusto kong itama ang iyong pagkakamali ay may mga bagay akong naaalala tulad ito. There is a man named Manalang. I kept calling him Manalo for no reasons. For the 10th time or so, he stood up from his seat and said, "My name is Manalang, and it is not Manalo. Manalang, not Manalo." And I never forgave him after that. Na umibig sa'yo, alam kong ikaw ang sinisigaw nito. Tingin sa naanhimik upang malaman mo na ang puso ko ay para sa'yo. Ang ngiti masilayan, lapis ang muhana. Iyong mga mata, bungang pag-ibig mo'y sa akin ilaan. Madarama mo ang tunay na ligaya kung maging akin ka. Ikaw ay liligaya kung maging akin ka. Wala nang hanapin pang iba. Mamahalin kita ng lubos kung maging akin ka. Nagtataka ako kung bakit siya nagkakaganito. Hindi naman siya ganyan dati. Maybe he's just busy. Pwede ka nang isalmahan. Okay, gusto mo. Okay lang. I'm just gonna wait for him here. Sure ka? Yes. Oh, sige. Mauna na kami, Esperanza. Mag-ingat ka. Mag-ingat din kayo. Paalam. Tila nagiging abala ka nitong mga nakaraang linggo. Patawad at lapit naman tapos ng aking trabaho. Pati ba naman linggo? Nakakalimutan mo na akong hintayin sa labas ng simbahan. Busy ako sa paggawa ng kanta. No, songs for you. Are you okay, mahal? Kailangan mo ba ng tulong? Okay lang ba talaga tayo? Judge, gusto ko kayong imbitahan ng iyong pamilya sa aming lupa para magpahinga lamang. At hindi ko yan tatanggihan. Sana ay nasiyahan ka rito. Sobra. Para itong tahanan sa akin. Ngunit wala nga lang magandang dagat doon sa amin tulad nito. Ang balis ng panahon, hindi ba? Marahil ito na ang huli? Ang huli? Bakit? Dahil malamang ay magiging abala ka na. Pero hindi pala natin alam ang ating isa't isa. Gusto ko makita ang iyong bayan. Gusto ko rin makita ka. Ako? Pero narito ako. Siyempre, at hindi ako pumunta roon kung wala ka. Pupunta ka? Hindi mo maiibigan doon. Ni isang Amerikano ay wala doon. Totoong naaliw ako sa mga Amerikano. Nakatira kami sa Caliluz, isang maliit na kalye na punong-puno ng puno. Mahanap ko ba yon? Kung hindi ay ipagtanong mo si Binibining del Valle. Ipagtatanong ko? Ano? Ang bahay ng pinakamagandang binibini sa buong bayan. Maliligaw ka. Seryoso ako. Bolero. Nga pala, bakit mo nasabing ito na ang panghuli? Uuwi na ako. Kailan?
Bukas. Nakatanggap ako ng liham mula sa aking mga magulang kahapon. Nais nila na nasa bahay ako sa mahal na araw. Kaya't nasabi ko na ito ang ipanghuli. Hindi ba ako pwedeng magpaalam? Hindi na kinakailangan. Ngunit gusto ko. Wala nang panahon para dyan. Malayo-layo pa ang amin mula dito. Ibang-iba ang buhay dito. Batid kong ibang lugar to, ngunit mahirap kalimutan ang mga bagay na nadaan. Mga bagay na nagdaan? Oo, ang nakaraan, mga pagkakamali, mga dahilan sa buhay. Tara na, binibining Julia. Paalam. Paalam at nandito na ang sundo ko. Magandang hapon. Akala ko ba'y nakalis ka na? Hindi pa. Pinagsabihan ako ng aking ate na sabay na lang kaming aalis. Kasama ba si Judge Rivalle? Oo. Ginoo Salazar, gusto kitang batiin. Para saan? Sa iyong nalalapit na kasal. Interesado ka ba sa kasalan, Julia? Pag sa kaibigan, oo. Kung sa ganun, pupunta ka ba kapag imbitahan kita? Wala akong ibang makita na dahilan bakit hindi. Kung sa gayon, imbitahan kita. Sige ba? Dito na ako. Sige, sige. Narito ka na pala. Narinig mo na ba ang balita tungkol kay Calista? Siya raw ay nakatira sa lalaking hindi niya naman asawa. Ha? Ano yan? Hindi pa sila kasal. At isa pa, dapat inisip niya kami. Hindi namin inakalang magagawa niya yun. You are very positive about her badness. Pero sangayon ka Saan? sa ginawa niya. Hindi? Talaga ba? Oo naman. At ang gusto ko lang naman sabihin ay, it is not necessarily weak. Why shouldn't it be? You talk like an immoral man. I did not know that your ideas would be like this. My ideas? The only test I wish to apply to conduct is the test of fairness. Am I injuring anybody? No. Then I am just justified in my conscience. I am right, living with a man to whom she is not married. Is that it? Might be wrong. And again, it may be not. She has injured us. She was ungrateful. The trouble with you, Esperanza, is that you are. Why do you get angry at all? I don't understand you. I think I know why you've been so indifferent to me these days. I am not blind and deaf. I can see or hear what perhaps some other people might keep from me. Why don't you speak out frankly before it's too late, huh? You need not think of me and of what other people would say. Yes! One tries to be fair, according to his lights. But it is hard. One would like to be fair to oneself first. But it is too easy. One does not dare. What do you mean? Whatever my shortcomings, there's no doubt that there are plenty in your eyes. And I have never gone out of my way, my place, to find another man. Esperanza, you suppose I... If you mean to take back the words you say. If you're tired of... Why don't you just tell me that you're tired of me? O tila ba namamanhid na wala na akong nadarama, nakatulala, nakatingala, umiiyak, di lamang pinapalata. Patuloy na nililibang ang aking sarili upang malimot
malimot ang nakaraang mga nangyayari. Ano ang problema, Alfredo? Ano bang iniisip mo? Ang hirap sabihin pa. Ano ba ang mahirap? Palagay ko, hindi ko na mahal si Esperanza. Ano? Ano ang pinagsasabi mo, Alfredo? Hindi mo ba mahal? Palapit na iyong kasal, bakit? Sino ba? May Julia pa. Ito? Hindi ako papayag. Alis na ang pamilya ni Judge at papakasalan mo si Esperanza. Alam ko ang nararapat kong gawin. Kung sa gayon ay pagbutihin mo ito para sa ikabubuti ng ating pamilya. Habang pinapanood namin pareho ang mga bituin sa kalangitan ng gabi, isang malalim na kalungkutan ang pumalot sa hangin. Napagtanto ko na ang pag-ibig ay maaaring subjektibong pinapahalagahan. Hinahanap ko ang isang maling paraan ng pag-ibig. Dumating na ang malaking araw. Sa mga tahimik na sandali bago ang seremonya, ang isip ko ay naliligaw patungo sa babaeng aking pakakasalan. Ang pananabik para sa isang hinaharap na magkasama ay namumukadkad sa aking dibdib. Magandang umaga. Magandang umaga rin. Kamusta ka na? Ito, masaya. Sa araw ba naman ang kasal ko? Maigay kung ganun. Meron pala akong muntik na yung makalimutan. Hindi pala makakapunta si Julia kasi meron siyang puntahan sa probinsya. Kaya hindi siya makakadalo kasi sabi niya sa akin, congratulations sa dalawa. Sige, salamat po, Daddy. Isang bulaklak na handang magbukas ng mga talotot nito sa atin ng ating pag-ibig. Ang kanyang tawanan, ang kanyang kabaitan, ang paraan ng pagliwanag ng kanyang mga mata kapag tinitingnan niya ako. Lahat ito ay humahabi sa masalimuot na tela ng ating pinagsamang kasaysayan. Ako ay namitig at nanginginig ang mga kamay ko matapos ang walang tao na pagkabala. Hindi ko makapaniwala na nangyari ang mga bagay sa harap ko. Ito ba ang astronavitation na nais paggawa sa akin ng Diyos? Gusto kong makipag-usap sa Kanya. Gusto kong sabihin ang lahat ng bagay. Gusto kong makipag-usap. Gusto kong sabihin na hindi ako masaya sa kung ano ako ngayon. Gusto kong kausapin siya na parang batang nasaktan. Gusto ko lang makipag-usap at linawin ng mga bagay-bagay sa kanya. Bakit, Julia? Bakit? Pero hindi ko talaga kaya. Si Julia ay isang kabanata, pero si Esperanza ang aking aklat. Si Julia ang aking paglalakbay, ngunit si Esperanza ang aking patutungo. Si Julia ay isang bituin, pero kami ni Esperanza ay naglayon.